Samantala, sa labas ng silid ng paggamot, nakita ni Hansen si Christine na naghihintay at sinabing napakaganda niya, ngunit hindi iyon mahalaga sa ngayon, dahil siya ang kinatawan ng guro. Nakita ni Christine si Hansen na papalapit sa kanya, kaya tinitigan niya ito. Humingi ng paumanhin si Hansen sa kanya at ipinaliwanag na ang kanyang master ay lubos na nakatutok sa kanyang mga pasyente habang ginagamot sila. Nagulat si Christine nang marinig niyang tinawag niya si Raymond Master, at inusisa kung siya ba ang apprentice ni Raymond. Pinagtibay ni Hansen at isang apprentice, ngunit ito ay totoo, nagtataka si Christine kung bakit siya nahihiya. Alam ni Hansen na siya ay walang katapusang pagkukulang kumpara sa kanyang guro, at narinig niya na ito ay isang taong lubos na nagmamalasakit sa kanyang pasyente, at ang kanyang guro ay isang taong ganoon din. Saglit na nag-isip si Christine, at alam niya na ang pasyente at apprentice nito ay patuloy na pinupuri siya na nagdudulot ng pinsala sa mga pasyente sa ilalim ng pagkukunwari ng paggamot. Si Raymond ay nagsasalita mula sa likuran at iniisip kung walang nakatakas sa paligid mula sa kanya. Biglang lumitaw ang isang quest, at gusto ng system na bigyan siya ng tunay na leksyon sa bastos na tao. May nagsasalita ng masama sa medical techniques batay sa walang basehang pagkiling, kaya dapat niyang bigyan ng tunay na leksyon ang taong iyon. Ang hirap sa quest ay madali, at ang malinaw na kondisyon ay ang taos-pusong pagsumit ng kalaban. Bilang reward, makakakuha siya ng bonus na level up at 20 skills points, at ang benepisyo ay ang pagsusumit ng kalaban, na batay sa kung paano niya na-clear ang quest, at ang antas ng pagsusumit ng kalaban ay mag-iiba. Iniisip ni Raymond kung ano ang ibig sabihin ng pagsumit ng kalaban. Humakbang siya, at na-activate ang Heart of Steel niya, at in synergy. Na-activate din ang method to deal with rude people. Naisip ni Raymond na kung siya ay dumating bilang isang manggagamot, hindi bilang isang ginang, kung gayon wala siyang dahilan upang makaramdam ng kababaan. At binati siya nito at nagpakilala. Diretso si Christine sa point na nag-aalala siya tungkol sa medical technique ni Raymond at ang pag-aalala na sinasaktan niya ang mga pasyente. Tinanong siya ni Raymond kung hindi niya alam ang medical technique na ginamit nito at ang paggamot na ibinibigay nito sa kanyang pasyente, ngunit gumagawa ito ng mga prejudices, na ikinagulat niya. Gusto niyang bigyan siya ng 3 araw para maobserbahan niya ang mga uri ng medical techniques and treatment na ibinibigay nito sa kanyang mga pasyente. Nagtataka si Raymond kung bakit kailangan niyang payagan ang isang sumakay, pati na rin ang hindi opisyal na fiancé ni Kyen, na makasama niya. Kaya tinanggihan niya ito dahil abala siya sa paggamot sa kanyang pasyente. Sa halip, pumayag siya na minsan lang siya para mapanood at magamot ang mga pasyenteng hindi magamot gamit ang heal. Napaisip siya, paano ito posible? Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib at nagtaka kung bakit biglang sumipa ang kanyang karamdaman. Ngayon ay sinalubong siya ni Raymond, ngunit humingi siya ng tawad dito at ipinaliwanag na na-overstay niya ang kanyang sarili nitong mga nakaraang araw, kaya gusto niyang umupo saglit. Iniisip ni Raymond kung siya ay masama sa isang lugar, at ipinaliwanag niya na ito ay isang sakit na tumitibok ng puso na mas gagaling kung mananatili siya ng kaunti. Kaya ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Iniisip ni Raymond ang tungkol sa sakit na tumitibok ng puso dahil isa itong parirala para sa hythmia. At dahil madalas itong nangyayari, naisip niyang maaaring ito ay alinman sa atrial fibrillation o marahil ay mga parex. Una, bilang titigil lang siya kung may ipapakita ito sa kanya. Nais niyang gamutin siya, na ikinagulat niya, at nagpapasalamat siya sa mga salita nito, ngunit ipinaliwanag na hindi posible ang paggamot sa sakit na tumitibok ng puso. Sumang-ayon si Raymond, dahil iyon ang nangyayari kapag gumagamit sila ng hilang, ngunit sa medical techniques, malamang na magamot ito. Hinawakan niya ang kamay nito at tiningnan ang pulso nito, na ikinagulat niya, at nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito, ngunit humiling ito saglit. Ang kanyang tibok ng puso ay 180 at ang kanyang ritmo ay hindi rin regular. Kaya natuklasan niya na siya ay may mga parros karamihan sa supraventricular tachycardia. Hiniling niya sa kanya na ihilig ang kanyang ulo sa likod, na ikinagulat ni Christine, at nagtaka siya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Ipinatong ni Raymond ang kanyang kamay sa kanyang leeg, at iniisip niya kung sinusubukan niya itong sikal, ngunit walang paraan na subukan niyang patayin siya dahil nagreklamo ito ng kaunti. Iniisip niya kung iyon nga ang kaso, at bigla niyang idiniin ang leeg niya na ikinagulat niya.
Tinulak niya ito pabalik at tinanong kung paano niya ito nang ahas na gawin ito sa kanya. Nagulat sina Hansen at Linden sa kanyang biglaang pag-atake, at tinanong siya ni Raymond kung mabuti na ba ang pakiramdam niya ngayon. Galit na galit siyang nakatingin sa kanya at iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin. At nilinaw ni Raymond na kausap niya ang tumitibok na puso kung medyo kumalma na ito mula kanina. Natigilan si Christine dahil medyo sinakal siya ni Raymond, pero ang sakit sa puso niya ay parang gumaling. Ipinaliwanag ni Raymond na idiniin niya ang carotid at muling binuhay ang vagus nerve, na siyang misteryosong medical technique ng sinaunang panahon. Tumalikod na siya at aalis na sana, nang pigilan siya ni Raymond at ipaalala na may nakalimutan siya. Tumingin siya sa likod at tinanong siya kung ano iyon, at sinabi ni Raymond na kailangan niyang magbayad ng mga bayad sa paggamot bago siya pumunta at sinabi sa kanya na ito ay 500 pina. Napatingin si Raymond sa mukha niya na hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalaki ang singilin niya, at nagtaka siya kung humiling siya ng sobra. Nagulat si Christine, dahil gumamot siya ng karamdaman na hindi kayang ayusin sa hilang. Kaya napaisip siya kung ano iyon, ang medical technique na gusto niyang panoorin mula sa side ni Raymond, pero tinanggihan na siya nito, kaya nilapitan niya ito, at ipinaliwanag ni Raymond na walang refund. Tanong sa kanya ni Christine, dahil mahirap daw mag-obserba, kaya gusto niyang maging temporary apprentice nito, iniisip ni Raymond kung seryoso ba talaga siya, at bigla siyang na-notify na nag-request si Christine ng pagtuturo, at tinanong kung tatanggapin niya ito bilang kanyang apprentice. Pinag-isipan siya ni Raymond, at alam niyang, bukod sa pagiging babae niya, isa siyang B+ rank healer. Gayunpaman, natatanggap niya ang suporta ng mga mamamayan para sa pagiging isang tunay na manggagamot na nag-aalaga sa kanyang mga pasyente, ngunit tumanggi pa rin siya. Ikinagulat nito sina Hansen at Christine, at nagtaka siya kung bakit, dahil alam niyang naglagay siya ng ad sa pahayagan para sa paghahanap ng isang apprentice kamakailan. Sinabi iyon ni Raymond nang hindi alam na isang katulad niya ang mag-a-apply, at tinanong niya ito kung nag-aalala siya, tungkol sa medical technique na mayroon na siya sapat na ang ipinakita sa kanya na ang paggamot na medikal ay hindi isang paggamot na nakakapinsala sa mga tao. Pagtibay ni Christine dahil alam at ipinaliwanag niya na mayroon siyang B+ rank heal, which is a high rank ang heal, pero maraming pasyente ang hindi niya magamot ng heal. Nagtaka si Raymond kung ano ang sinusubukan niyang sabihin sa kanya, at ipinaliwanag niya na gusto niyang matutunan ang medical technique na ito at maging ang pinakamahusay na healer sa kontinente at gamutin ang lahat ng mga pasyente. Ito ay humanga sa kanilang lahat, at napagtanto ni Raymond na siya ay may parehong layunin sa kanya, kahit na ang dahilan na ang kanyang layunin ay dahil sa kayamanan at karangalan. Ipinaliwanag pa ni Christine na gusto niyang makatrabaho ang isang healer na nangangalaga rin sa kanilang mga pasyente. Naisip niya ang dahilan kung bakit nirerespeto siya ng apprentice ni Raymond ay baka dahil malalim ang iniisip nito tungkol sa kanyang mga pasyente. Gusto ni Raymond na maging tapat sa kanya na hindi sila ganoon kay Amon kaya kahit pumunta siya sa klinik niya ay hindi siya mababayaran ng maayos, pero wala siyang pakialam sa pera na ikinagulat ni Raymond, and she explained that kung pera ay isang issue, pagkatapos ay siya ay kahit na handa na magbayad sa kanya para sa pag-aaral sa kanya. Tinanong niya siya kung ang 500 mani bawat buwan ay sapat na upang kumuha ng mga personal na aralin mula sa kanya. Nagulat ito kay Raymond, dahil kung isasaalang-alang niya ang halaga ng pera na lumalabas para sa buwanang sweldo kapag ang isang tao ay kumukuha ng isa pang healer, iyon ay halos 1,000 pina ng kita. Alam niyang hindi niya ginagamit ang kanyang titulo bilang isang babae, at dahil may mga pasyente siya na orihinal na pumunta sa kanya, sa palagay niya ay magiging okay ito. At iniisip niya na baka hindi sapat si Christine. Kaya nagpa siyang bigyan siya ng 600 pina. Pagkatapos ay itinaas pa niya ito sa 700 pina, kaya pumayag siya sa kanya, at tinanggap niya siya sa Pennant and Clinic family. Samantala, sa Imperial Palace, ipinaliwanag ni Prime Minister Gelman na nahuli nila ang buntot ng taong nagpakalat ng nakakahawang sakit sa Bay Region, tulad ng inaasahan nila. Tama ang hula ng Baronet Pennants, dahil ito ay tila gawa ng Droten Kingdom. Inaakala ni Haring Odin na ang pagtatangka ng pagpatay noong una ay maaaring gawain din nila, at alam niya na kung hindi dahil kay Rand, hindi nila maisip kung anong uri ng gulo ang kanilang kakaharapin, dahil wala silang sapat na ebidensya, pa. Kaya inutusan niya si Gelman na manahimik ito. Ayaw ipaalam ng hari na nahuli na rin nila,
At masunuring sumang-ayon si Galman, dahil naiintindihan niya na alam ng hari na kung mananatili sila, tiyak na kikilos muli ang Droten Kingdom, at pagkatapos ay makakalap sila ng sapat na ebidensya at ipadala ang Grand Duke Barad-dûm sa Imburnal, ang taong kinokontrol ng Droten Kingdom sa likod ng mga eksena, sa halip na tagtuyot. Ang kaharian ay hari ng kabataan. Kaya ang pinakamasamang senaryo ay maaaring mangyari. Inakala ni Galman na dapat silang maging handa para sa digmaan, ngunit nagpapasalamat siya kay Baron sa Pennant. Dahil sa kanya, nakumpirma nila na ito ay gawain ng Droten Kingdom. Iniisip niya kung dapat ba siyang bigyan ng karagdagang gantimpala, ngunit hindi pumayag ang hari, dahil hindi pa kompleto ang sitwasyon. Kaya hindi ito ang tamang oras para sa gantimpala, at natawa si Galman nang marinig ito dahil sa kahihiyan. Gayunpaman, naisip ng hari na maaari silang magbigay sa kanya ng hindi opisyal na gantimpala, kaya nagpasya siyang bisitahin ang Penn's Clinic minsan sa malapit na hinaharap, na ikinalulugod ni Galman, dahil mas gusto ni Baron Pennant ang gantimpala para sa kanyang mga pasyente kaysa sa anumang iba pang gantimpala, naisip nila na ito ay maging tama. Pagkaraan ng ilang araw, ang Pennant Clinic ay puno ng mga pasyente, at si Raymond ay nakangiti sa pag-iisip na siya ay mayaman. Hindi nagtagal, tumingin sa kanya ang mga apprentice niya at napabuntong hininga, na inaakala nila na maaaring mahirap para sa kanilang guro, dahil napakaraming pasyente, ngunit hindi napigilan ng kanyang ngiti ang iniisip ni Linden kung kailan siya magkakaroon ng ganitong uri ng ugali. Pagod na rin si Hansen, at nilinaw niya na mahirap maging parang master dahil ibang-iba siya sa kanila. Gayunpaman, nagtaka si Christine kung paano magiging masaya si Raymond habang tinitingnan ang pasyente mula sa kanyang nakita nitong mga nakaraang araw. Ang medical technique ay ang paggamot na may walang katapusang potensyal, hindi banggitin na ang master ay hindi lamang nagmamalasakit sa kanyang mga pasyente, ngunit natutuwa pa nga siyang makita sila. Kaya ayaw niyang magpatalo sa kanya, kahit na master niya ito. Samantala, tiningnan ni Rao ang pagod na apprentice at nagtaka kung bakit pakiramdam niya ay natutuwa si Raymond sa pagkakaroon ng malaking pera. Na-inform si Raymond na nakakuha siya ng experience points, at ilang beses din siyang nag-level up. Natuwa si Raymond, dahil napakaraming pasyente, kaya marami siyang nakolektang experience points. At tumingin siya sa status niyang window. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng 22 stamina, 23 senses at 23 intelligence. Wala siyang ideya tungkol dito, dahil wala siyang makakasama. Pero inisip niya kung kailan aalisin ang kanyang madumi at illegitimate child na titulo. Ang side effect ng titulong ito ay bibigyan siya ng seryoso, masasamang tingin mula sa iba. Kaya kung gusto niyang i-clear ito, inutusan siyang makakuha ng higit na katanyagan. Umiiyak ang pasyente pagkatapos ng injection, at iniisip ni Raymond na malapit nang mawala ang titulong ito. Inisip niya kung ang susunod niyang promosyon sa level 70, at iniisip niya kung ano ang mangyayari kapag naging level 100 na ang C. Naabisuhan siya na tataas ang kanyang klase, na ikinamangha ni Raymond, at sa palagay niya ay nangangahulugan ito na ang kanyang klase ay tataas mula resident tungo sa espesyalista, anuman. Napakagandang balita iyon, at tumingin siya sa kanyang status na window at ngumiti ng tuso, na ikinagulat ng kanyang mga apprentice. Inutusan ni Raymond si Hansen na kumain sila ng karne ng baka sa araw na iyon para mapabata ang kanilang sarili. Natigilan si Linden habang kumakain na naman sila ng beef, at nabigla din si Christine dahil kinain nila ito noong nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Hansen na, ayon sa mga turo ng guro, ang karne ng baka ay hindi lamang nakakatulong sa kanilang tibay, ngunit nakakatulong din upang mapabuti ang kanilang kaligtasan sa sakit. Kaya't nagpasya si Linden na bilhin ang karne ng baka, at gusto rin ni Christine na sumama sa kanya. Pagkatapos malaman ang tungkol sa mga benepisyo nito, biglang na-alerto si Raymond na isang mapanganib na sitwasyon ang na-activate, kaya isang bigla ang quest ang lumitaw. Nagulat si Raymond nang malaman ang tungkol sa mapanganib na sitwasyon, dahil normal ang lahat sa kasalukuyan. Kaya nagtaka siya kung ano ang mapanganib. Sinuri niya ang mga detalye ng quest, dahil ito ay ang medical technique quest, ayon sa kung saan kailangan niyang protektahan ang kanyang klinik dahil dumating ang isang pasyente na may sabwatan, ngunit ang isang masamang pasyente ay isang pasyente na dapat niyang iligtas ang pasyente, hanapin ang mastermind, at maghayganti. Ito ang katamtamang ranggo ng kahirapan sa paghahanap, at bilang gantimpala,
makakakuha siya ng 2 beses na bonus na level up at 30 skills points. At bilang isang bonus, makakakuha siya ng pagkakataong mag-higanti para sa kanyang dugo.